Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po, beloved testimony reader. Praise the Lord. And also, I'll give double honor and respect, and we have to cherish their blessed memories of our beloved parents in the Lord, our beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and our beloved Assistant Pastor. We cannot forget their teachings. Of course, today is the second day crusade here in Baguio City. That's right. Grabing pasasalamat ko sa mahal na Panginoon. At kami nakarating ng maayos mula po sa Bulacan at sa Pampanga. At pinagpala kami ng mahal na Panginoon. At naka-check-in kami sa Philippine Military Academy Transient Quarters. Praise the Lord. Napakabait ng Diyos. Dahil hindi po ang mga generals na mga estudyante ko noon, yun lang ay grabing pasasalamat ko sa mahal na Panginoon. That's right. Glory to God. Habang kami naka-check-in doon kahapon after the first day crusade, nanguha ako ng leaflets. Praise the Lord. Because that is my ministry. Soul winning ministry. I gave leaflets to whom I crossover at pati doon sa talipapa. Praise the Lord. Kasi inuutusan ako ng mahal na Panginoon na kailangan din silang maligtas. That's right. Sa una't panalangin ng ating mahal na pastor. At tayo napakaswerte o pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. That's right. Dahil isa ako at ang buong pamilya ko na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are almost all senior citizens. We are serving the Lord to the Jesus Miracle Crusade International Ministry coming 23 years. Na-save kami Amen. October 8, 2003. Nag-aaway kami ng aking beloved wife. 100 ang pera namin, 70 ang akin, 30 pesos ang kanya. Nasa C5 kami. Bankrupt in a 5 million business. Nakaipon ako nung ako ay kapitan. Pero bago ako magkapitan, ako'y tinawag na Teniente Verdugo ng Quezon at Bicol Region. Praise the Lord, hallelujah. Hindi ko sukat akalain when I was a teacher and a baker and a poultry manager in Central Luzon, particular in Bulacan. Nagtuturo po ako noon, commandant ako ng Citizens Army Training. Araw-araw, nakakapuna ako ng hindi nakabihis ng maayos at mga parang gusgusin o maton sa loob ng eskwelahan. Yung pala, from where I live, ay sinusundan nila ako. Pagdating ko sa school, meron pa rin silang pinasusubaybay sa akin. Yung pala, tinatarget nila ako dahil ako raw ay potential killer. Dahil ako ay isang commission officer ng Philippine Army. And I do not expect, and I am very surprised, at talagang hindi ko mamubos maisip na ako'y kukunin nila at sasama nila ako sa death squad. Ang inyong abang likod, mga kapatid, alam nyo na sa death squad, killer. Hindi lang isa. Hindi lang 5. Pero, mga kapatid, pag sinabing killer, bang, 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 45 Armalite, or ano bang deadly weapons. Pero ang sa akin po, mga kapatid, iba pa ang aking test mission. Binigyan po nila ako ng 3 cantos. Yung kikil ba na tinaliman, yun yung aking ginagamit para patayin ng tao. Tutusukin ko dito sa kaliwang balikat, pag diretso pala nun, sa puso na, gagalawin kong ganun. After a few minutes, patay na yung tao. At yung aking kinikitilan ng buhay ay mga masasamang tao. Partikular ang mga Sparrow Unit. Kasi ang armed forces ay marami na at mga pulis marami na silang naliliquidate. Mga kapatid, ganun katindi. Hindi lang isang beses. Ang test mission ko, ako pa rin ang magbabaon ng
ng tao ang aking pinatay. Hindi ko inaasahan na ako isang teacher, nagpapaliwanag ako kung ano man ang aking itinuturo. Meron kaming bakery, nagmamanage ako ng poultry. Sino mag-iisip na ako pala ay under surveillance matagal na sa death squad? Ako'y gagawin nilang, isasama nila ako sa counter Sparrow. Yung Sparrow unit ng NPA, yun yung nagliliquidate ng pulis at na mga assets o ng mga potential army officer and personnel. Pero mga kapatid, napakabait ng Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mapunta ako sa officer's corps. Mga kapatid, noong pa man, 1983, 1975 pa pala ang Jesus Miracle Crusade. Ako'y naabot ng panalangin ng ating mahal na pastor. Amen. Maraming nagtatanong. Napanood nila yung mga general na estudyante ko at saka mga senior officer ko. Bakit pag pumupunta ka ro sa gitna, umiiyak ka? Alam mo, sir, ang dami nating inilibing, ang dami nating pinatay, pero never ako umiyak. Kasi Holy Spirit yun Yes. na dumadapo sa akin. Dahil ako'y nagbalik loob sa Panginoon. Praise the Lord. Lord. Mga kapatid, mabigat ang aking ginawa noon. Glory to God. Pero, ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Yes, amen. Na-deploy ako sa Bicol, sa Quezon. Alam niyo mga kapatid, oras na ma-deploy ako sa Bicol, Kaitim Calando, Sotero Llamas, Hector Mabilangan sa Quezon, Roger Gregorio Rosal, napakarami nila, Chamson family, puro NPA yan, sa Libman, ang dami kong pinatay dyan. Hallelujah. Pero, mga kapatid ko, sino mag-iisip na isang Teniente Verdugo ay itataas ng Diyos at nakapag-retire ako na isang colonel ng Philippine Army? Sa dami ng kaso. Pero pinatawad ako ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Alam nyo ang mabigat doon. At ako'y tuwan-tuwa. Mayroong isang babae na laging iikot-ikot, nagtitinda doon sa loob ng kampo namin. Abon o Avon or ano pang mga pabango o ano mang ginagamit sa katawan ng tao. Typhoon Onsang, November 26, 1987. The killer typhoon at talagang grabe, pinipilipit niya yung mga tower lines. Sobrang lakas. Nandun pa rin yung babae na yun. Pumunta sa kampo, inalok ako ng paninda. Kasi siyempre, tinyente ka, kailangan grooming ka, pupunta ka na lang sa bundok, magpupunas ka pa ng Avon. Pero, mga kapatid, alam niyo po, hindi ko sukat akalain, yung pala ay Amazona ng NPA, na siyempre siguro, alam ng Diyos ko anong kailangan natin. Siya ang ginamit para ako ay ipapatay kay Kaitim. Pero, hindi po ng Diyos yung babae na yun. Napakabait naman na Panginoon. Yes, amen. Sinama ko siya kung saan-saan. Glory to God. October 8, 2003. Ang Teniente Verdugo na nakakilala ang isang babae na pasimple-simple lang sa kampo. Glory to God. Bawal yan sa Armed Forces. I-CCI ka muna. Kasi official ka. Mag-aasawa ka ng ganong tao. Pero glory to God, mga kapatid. Nandyan si beloved Sister Star Amazona na siya kong napangasawa at adult Praise squire. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Talagang napatunayan ko na napakabait ng mahal na Panginoon. Bakit? Mga kapatid, no ako yung maging company commander, libing dito, libing doon. Not 5, not 10, 20 or how many. Naambus ang aming Corps of Engineers. 21 na sundalo ang sumabog ang 6-5, patay lahat. I am the only company commander na nakarating at nag-reinforce doon. Marami pa sa inyo dito, inubos ko yun.
Inubos ko pati bata. Kasi 21, natural, maghihiganti ka. Kinuha ang 21 baril, sunog ang 6 by namin. Pero sabi ko, talagang napakabisa ng panalangin ni Mala Pastor. That's right. Imagine how many human rights violation. Pero kinaabagan ako na Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Glory to God. Ang sabi ng mga batalyon commander ko, nice move. Lieutenant Kapalan, Verdugo, nice move. Sagot ka namin. Sinagot ako ng malapakan. Sagot pa rin ako ng mga batalyon commander ko. Dahil search and destroy operation. Wala akong magagawa, utos yun. Pero ngayon, kakaiba ang utos ng mahal na Panginoon. Amen. Ang baril ko na pag tumama kahit kanino sa inyo, maswerte mo kung ma-hospital ka pa. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. M16, caliber 45. Pero ngayon, mga kapatid ko, 23 years na sa October 8, pinalitan ng John 3:16 ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ni Lieutenant Chekchekan, alam ng mga kasama natin pulis, hindi puputok ang baril mo kapag wala kang magasin. Ano ang ibinigay ng magasin sa akin na ating pinakamamahal? Ang songbook na Jesus Miracle Crusade. Umaakit kami sa bus, sa MRT. Yan, living testimony kasama ko ang beloved of the preacher Hill Cruz. Umaakit kami sa bus. Pero nagugulat at natutuwa ang bus. Bakit? Yung mga hallelujah, nagbabayad muna bago mag-Bible study. At tuwan-tuwa ang mga sakay. Ano ang sabi ng mga pasaheros? Takbuhan at bumaba 3 or 5. Hold upper pala yun. Ano sabi ng mga pasaheros? Salamat na lang. Nandyan ang mga hallelujah. Glory to God. Praise God. Very, very effective ang fasting and prayer. 37 days ako nakapag-fasting sa Lulac, sa Pampanga. Buhay pa hanggang ngayon, mga kapatid. Glory to God. 67 years old na ako. Ang beloved wife ko, 72. Namatay. Binuhay naman na Panginoon. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Taga-usig ko siya. Binato ko ng Bible. Nabiyak ang Bible. Nagulat na lang siya. Nung pinulot niya ang Bible, bakit magkakadikit na? Buong-buo ang Bible. Amen. Praise the Lord. Nagba-Bible study sa Port Bonifacio. Pinapaalis niya ang mga nagba-Bible study. Di ko kayo kailangan. Pero mga kapatid, matalim at magaling mag-twist ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yes. Inala sa ospital, dead on arrival. Nagba-Bible study kami sa Malinta, beloved late Ray Bigbuda. Sabi ko sa barbero, huwag mong ipapabutas ang katawan ni ma'am. Ang Diyos natin ay buhay. Yes. Bubuhayin siya naman na Panginoon. Hallelujah. Alas 7 ng gabi, dumating ako doon. Ang sabi ng doktor, kung hindi ka dumating, reverted ka na sa serbisyo. Tinawagan namin si General Senga, dahil patay ng misis mo, Bible study ka pa ng Bible study, praise the Lord ka pa ng praise the Lord. Sabi ko, bubuhayin ng Diyos ko yan, mga kapatid. Yes. Mamaya, ilalabas ko yan. Sabi nila, nahihilo ka na ba? Malapit na isulong sa morgue, ilalabas mo pa. Sabi ko, buhay ang Diyos na kilala ko, praise the Lord, hallelujah. Amen. Pumirma ako ng waiver. Maski ako nag-iisip. Pero mga kapatid, nung bumulong ako, mahal na Panginoon, pupunta ako sa DCME. Pagdating namin sa water station, hiniga ko ang beloved wife ko doon, mga kapatid. Anong himala naman? Gumalaw ng gumalaw si Sister Star. Oh, glory Binuhay to ng God. Diyos. Hallelujah. Praise God. 72 years old. Naglilingkod siya mahal na Panginoon. Amen. Ito pa mga kapatid, gumagawa kami ng bahay sa Bicol. Hallelujah. Ang kuya ko, kasama namin, nahawakan niya yung live wire. Pagbagsak sa simento dahil hinatak ko siya, saka nabunot yung braso niya. Nagliliyab, sunog na sunog. Pero mga kapatid,
ang hallelujah, praise the Lord ay napakabisa. Yes. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mahal na Panginoon, wag mo ko pabayaan na aking kapatid. Iuwi ko sa Bulacan. Nakatihaya o nakahiga sa atol. Ikaw ang bahala sa kanya. Kumidlat ng napakalakas. Ang kapitbahay namin, 1 kilometer, mga kapatid. Patay ang mag-ama, nakahawak ng kuryente. Ang mahal kong kapatid, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, lumuntag ako nang banggitin ko, ayan, 71 years old na ngayon. Binuhay ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi biro ang kapangyarihan ng Diyos dito. Kitang-kita mo ang himala. Kaya sa inyong mga baguhan, wala kaming bayad dito kahit isa. Yes, amen. Wala. Kami pa ang gumagastos para sa inyong kaligtasan dahil ang Diyos natin gusto tayong maligtas. Amen. Hallelujah. Sa una't panalangin ng parents in the Lord. Ang mahal na pastor, almost 20 times niya akong nalayhan. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid ko, 3 ang kinuha ng malapayon sa akin, 2 na, Sister Star, si Kuyang, si Inang, napasok sa Marcelo Hospital sa Baliwag. Naghahawak ako ng gawain sa Tanay. Umuwi kami doon. Habang nagbibiyahe, 75 kilometers, hallelujah, 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 hallelujah. Nagpupuri kami ng kabady ko. Pagdating sa Baliwag, umiiyak ang doktor. Sir, uhulihin niyo ba ako? Kasi namali ata ako na itinurok sa ilang mo dahil kumikisay na siya. Sabi ko, hindi. Nagpunta kami dito para siya ipanalangin. Bubuhayin siya ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Palitan kami, mga kapatid. Almost 100 times. Bumangon si Inang. Ricardo, bigyan mo ako ng noodles. Oh, Nagugutom. glory to God. Hallelujah. Bakit hindi ka gagastos sa mga krusadang katulad nito? Grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Yung bala na sinasabi ko sa inyo, puputok ang baril. Dati sira-sira na ito. Pinalaminate ko na po. 23 years na po ito. Praise God. Hallelujah. Ang isa nito, naka-hospital arrest. Buhay ang ating former President Gloria Macapagal Arroyo. Sabi niya, nung binigyan ko siya, Colonel, kay Wildy ka pala. Opo, ang aming mahal na pastor. Alam mo, si Wildy, ang kamay niyan may power. Oh, glory to God. Hindi natin kapatiran, nagpapatotoo. Kasi mahal na pastor, glory to God lang. Yes, amen. Nilayan siya, magpa-vice president ka. Di ba? Nag-vice president. Amen. Bumalik, magpe-president ka nila. Ulit nag-presidente. Amen. President, FBR, nilayan si mahal na pastor. Kaya sabi ko, ano man ang nagaganap sa Jesus Miracle Crusade, ano sabi ng mga kaklase ko? Umalis ka na. 15 years ka na dyan. Nasaan ang sinasabi mo, pagpapala? Hindi ko kailangan ng salapi. Kami dito, basta ang kaligtasan ang napakahalaga. Hindi Yes, namin kailangan amen. ng pera. Bakit? Mapagpala ang Diyos na nakilala ko. Amen. Praise the In Lord. 15 years, 10 years, 5 years, sabi niya, wala. Eh sabi nung kapitbahay ko sa Fort Bonifacio, 1,500 lang na member, 1.5 million na, bayad ka na sa utang. Hindi ka kuyo ng kailangan. Dito sa amin, pag ikay nag-fasting at ikay lumuhod sa mahal na Panginoon, babayaran niya lahat ng utang mo. Praise the Amen. Lord. Praise God. Hallelujah. Almost 2 million, utang ni Sister Star, mga kapatid. Andyan. Ikukulong na siya. Paki-plus po. Ikukulong na siya. Piano na siya. Fingerprint. Hinuli na siya ng pulis. Pero mga kapatid, negosyante kasi kami. Bapakadami namin pera noon. Pero nilinis kami ng mahal na Panginoon. Anong nangyari? Praise God. Sister Star, almost 6 years or 7 years.
dinismiss ng mahal na Panginoon ang kaso niya. Hindi siya God. nakulong. Glory Nakuha to pa God. namin yung piyansa. Glory to God. Pagtapat kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, tandaan niyo mga kapatid, hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. 1.8 million. Walang binayaran kahit piso. Praise Doon God. sa cooperative. Glory to God. Ako man, 12 million ang utang ko, mga kapatid. Sino makakaligtas sa 12 million? Di ba? Grabing ano yan, kaso yan. Pero ang Diyos natin napakabait. Amen. Praise the Lord. Kung mayroong mayaman dito, mas mayaman sa inyo ang Diyos kong nakilala. That's right. Amen. Imagine, 12 million ko, naging 1.8 million. Pagbalik ko sa computer, sir, tingnan mo nga yung utang mo kung magkano. Alam mo, yung bang salitang ginanon ko yung nagko-computer, kala ko ba 12 million? Eh yan, sir, pinit ko 12 million yung utang mo. Pero ang Diyos natin, matindi at magaling mag-twist. 120 pesos ang aking binayaran. Oh, glory to God. Hallelujah. Sobra. Sobra mga kapatid. Glory to God. Hindi ko mauubos ang aking patotoo mga kapatid. Dahil patuloy akong naglilingkod ng tapat sa Yes, Panginoon. amen. Hallelujah. Meron ka mang pagsubok. Kalimutan mo ang pagsubok. Dahil ang pagsubok, ang katapat niya, pagpapala. Praise the Lord. That's right. Bahay sa Bicol, almost 3 million. Bahay sa Antipolo, bahay sa Bulacan. 2 highways, 3 tricycle, 1 tricycle na may linya. Yun ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Glory Praise the to Lord. God. Glory to God. Kaya sa inyo mga kapatid ko, sa mga baguhan, sa webcast viewers, tanungin nyo at kausapin nyo, binayaran nyo ba si Colonel? No. No. Mga kapatid ko, ang panalangin ng mga pastor at salamat ako at ang beloved Yes, children amen. ay patuloy na sinusuportahan ng gawain. Magkano ang diesel ngayon? Pero hindi namin inisip ko magkano ang diesel. Ang kailangan namin, luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Last. Pandemic, COVID-19. Sino makakaligtas sa COVID-19 sa 1 meter distance? Secretary Vince Dizon ng DPWH, presidente namin sa BCDA. Colonel, ano bang ginawa mo? Napakatahimik ng BCDA nung wala ka rito. Putukan dito, putukan doon. Sabi ko, sir, nagtataas ako ng madaling araw ng kamay. 2:00 ng madaling araw. Gigising ka para magpuri sa Diyos. Oh, glory to God. Hallelujah. Isang oras, 2 oras. Sasagot mo yun sa sekretary, sa presidente mo. Yun, sir, may power doon. Sabi niya, Amen. lagi mo nga ako ipapanalangin. Hallelujah. Sabi ko, sir, masusunod dyan. Alam mo nangyari? Bakit tahimik? Sir, mamaya iikot tayo sa buong 9,450. Sasaludo sa iyo lahat ang outpost. Eh, sino ba yan? Iyan yung 16 na NPA. Ni-recruit ko para security ng BCDA. Ni-reverse ko ang isip nila sa unat panalangin namin, labal na pastor. Oh, glory to Tuwan-tuwa God. si Secretary Vince. Aba, hindi na kita aalisin. Si Secretary Vince, hanggang siya ang presidente ng BCDA, ako ang security manager. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. COVID-19. Wuhan, China. Repatriation, February 11 to 29. Almost 10,000 ang pinauwi ng Pilipinas. Puro may tama. Alam niyo kung saan dinala yun? Doon sa New Clark City. Sa 20 to 40 hectares na quarantine facilities. Anong sabi ng mga kapgo, ng mga security? Sir, mag-duty kami. Hindi pwede. Pabotismo muna kayo. Pag kayo nagpabotismo, pasado kayo sa pag-duty. Yayakapin niyo yung may mga COVID. Ano mangyayari sa inyo? Kahit isa. Nung sila nagpabotismo, walang na-COVID. Kahit isa. Oh, glory to Praise the Lord. God. Hallelujah. Takot na takot tayo. 1 meter, tatakbo ka na. Kami niyayakap namin yung mga victim ng COVID-19. Praise the Lord. Mga kapatid, napakarami pa. Pero alam ko, may krusada uli sa 1 taon. Glory to God. Talagang napakasarap sa mga baguhan ng mga kasama natin. Ngayon, huwag kayong hindi magpabotismo. Right. Kailangan natin mabotismon kayo para pagpalain kayo ng Panginoon. Ikaw'y nasa ospital, tatamaan ka ng bala ko, itatayo ka, iiwan mong wheelchair mo, ang saklay mo, babangon ka,
Pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. At pagpapalain ka at pagyayamanin Amen. ka. Praise God. Ngayon, high-tech na ang dala-dala ko. Galing dyan, Baguio Convention Center. Namimigay ako. Glory to God. Yan ang ating forte and ministry, soul winning ministry. Hindi ako nahihiya na umaawit sa bus, umaawit sa MRT. Glory to God. Basta, nilululati ko palagi ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.